Okay, what's up mga master? Good morning everyone, welcome back to our channel. Today is Friday. Ayan, so good morning, good morning. Nandito na naman tayo sa isa na namang panibagong episode ngayong araw na ito sa Lala Move. At tayo po ay nagbabalik muli. Ayan, at hindi magandang pasok sa akin ng umaga kasi tinan mo naman ang ganda ng natin mga master, ang ganda ng delivery natin. Halos lahat, quality lahat. Pero eto na naman si Lala Move, random yata tong nagbabawas ng service quality. Binawasan ako 1/4. Grabe. Ayan 1/4 ang nabawas sa huli nating bar. Ano yan ang tagal nang naka-full yan Tapos biglang kanina pag-check ko, bawas na. Grabe to si Lala Move, nakaka-bad trip Okay, mga master. Sayang Uwi muna ako, masama ang pakiramdam ko. Tinatawag ako ng CR. So, mamaya na tayo babiyahe. Ako yung muna. Magna number 1 muna ako mga master. Tayo ay nagbabalik after natin mag CR. So ayan. So ang oras po ay alas 9 na. 8:20 tayo lumabas, 9 na, wala pa rin tayo nakukuha ang booking. Bubble wrap. Ito sa mga baguhan, mga rider o mga master, wag kayong kukuha ng parcel na bubble wrap. Yan ang wag nyong kukunin. Magaan lang yan pero grabe, napakalaki niyan, sobra. Kahit na yung kalahati niyan, huwag yung kukunin. Ang laki nun. Sasakupin ng buong motor mo nun. Iyan ang isa sa pinakaayaw kong pick upin, yung bubble wrap. Aroy. Ito na naman tayo mga master. Nangyayari talaga to minsan sa akin Ang daming booking na lumalabas, pumapasok sa akin. Pero ang lalayo ng pick up, 7 kilometers. Sa Blessing? Kuya, picturean ko lang. Sige. Kay Toto. Okay. Nandito na tayo sa sa drop off natin. Kay Toto. Ayan si Toto. Sige sir, ito na. Okay. Sa mga baguhan, huwag kayong papadali sa mga ganito. Yung mga note na ganyan. Aakyat po para makuha ang pyesa. Tapos nakalagay plus 20 lang. Kulang pa ng 50 pesos Dapat yan, kung ganyan na hindi nakalagay sa queuing service, tapos aakyat, dapat plus 70 yan. Yung mga ganyan mga master na hindi nakalagay sa queuing, huwag niyong kukunin yan kasi lugi kayo dyan. Dapat plus 70 pesos yan Ang ginawa, nag plus 20 lang Magulang. So yan tandaan nyo yan. Basta mga aakyat, mag-aantay, tapos magpa plus 20, huwag niyong kukunin yan kasi plus 70 dapat yun. Yan, sa mga baguhan. Ito pa, another buraot booking mga master, si plus 20. Pagdating sa pick up mo, akyat po kayo second floor kasi walang makakahatid pababa. Di ba? Tapos nakalagay magkano? Plus 20 pesos. So wag po kayong kukuha ng ganyan mga master dito yan sa may Baclaran Terminal Plaza Mall 1. Kasi pag ganyan, makakatipid sila ng 50 pesos. Ikaw, malulugi ka ng 50 pesos. Kala mo lang kumikita ka kasi nag plus 20. Pero ang totoo niyan, talo ka ng 50 dyan. Huwag kayong kukuha ng mga ganyang note, mga master, magugulang yan. Ang laging nabibiktima niyan yung mga baguhan. Kung mga pumapasok sa ating booking, puro malalayo Bakit ganun? Malalayo ang pick up. Booking na to. Ayan, second booking. 2 kilometers away lang. Negosyong Bayan, Baclaran. Okay. Coffee station. Chat natin.
Ang pipick upin natin dito mga powder lang yata. Maliit lang daw. Yun ang sabi. Tingnan natin. Let's go. Ayan, malapit na. Ayan. Nandito na tayo mga master. Negosyong bayan. Oh shit. 13 kilometers pala to. Papunta sa amin. Eto mga master, yung isa sa mga maling booking. No? Patingnan nyo kung gaano kababa si Lalamove. 13 kilometers, 99 pesos. Ayan, nagkamali tayo. Litsugas, mali. Kala ko malapit lang. Di ko napansin mga master. Egol tayo dito. Sobrang baba nito. Ayan mga master. So, ano na tayo? Nakabawi na. Meron tayong dalawang booking. Double book na tayo. So, yung pick up natin dito sa may Roligon Cockpit, Santo. Ayan. Panalo. So, at least, mga master, meron na tayong double booking. Eto, malapit lang to. 6 kilometers lang, 71 pesos. Panalo to. Ito ang una nating ibaba. Let's go! Sir, no? Ngayon pong nalalapit na Kapaskuhan. November na, December. Expect nyo na yan sa mga delivery rider o kahit anong mga delivery rider app dyan. Sobrang napaka-traffic na ngayon. Yan po ang realidad kapag malapit na yung ganitong season. Kaya kailangan maano ka rin, matyaga ka din, tsaka mahaba pasensya mo. Dito na po tayo mga master. Tawagan na natin. Saan ba yun? Ayan, Chef Jordan's. Dito tayo. Tawagan natin yung ano. Ayaw di magpatawag. Isti. Yun lang. Unattended. Ang bilis pa naman natin. Litsugas na yan, no? Hindi makontak yung drop ko. Hindi ko na rin makontak yung pick up. Okay, so ayan mga master. Ito na mangyari. 30 minutes na ako nag-aantay eh. Ibabalik natin to dun sa sa nagpadala. Puta, nabala pa tayo dito sa sa natin, delivery natin. Dito mare-report na naman tayo dito. Abala eh.
Kainis. Sige, dali natin muna to. Tapos pababayaran natin sa kanya yung ano natin, waiting time. Ayan, so sinabi ko na sa kanya yung policy, mga master. Wala eh. Subukan natin tawagan. Putang ina. Wala talaga, di ko talaga matawagan. Di bali. Pababayaran natin ang mahal to, mga master. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Naabala tayo sa deliver natin. Puntahan na muna natin yung isa natin delivery. Ayan mga master, linayasan natin yung isa nating ano, drop off kasi ang tagal na natin, 30 minutes na tayo nag-aantay, wala pa ring ano, wala pa ring response. Tapos hindi rin natin makontak yung nagpadala, ayaw magpatawag. Chinat ko na sa ano, sa app, nag-message na rin ako sa text niya, nag-text na rin ako, tumatawag na rin ako, walang response. So anong dapat natin gawin dito? 'Di ba? Kailangan natin i-apply yung policy nila, Lalamove. Ganun talaga. So ang gagawin natin, i-deliver muna natin tong isa kasi abala to sa atin eh. I-deliver muna natin tong isang parcel, na abala pa tayo. Kala ko panalo yung booking natin na to. Oh yan, ayaw sumagot. Nandun daw siya, eh umalis na tayo eh. Eh may delivery pa tayo eh. Bad trip oh. Agoy, kung kailan nakaalis na tayo at saka naman sumagot. Ayan mga master, ito na yung problema dito, mare-report tayo dito kasi umalis tayo dun sa ano eh, sa ayaw naman sumagot sa tawag. Pambihira. Ay nako, ang pangit naman ng ano, ng deliver na to. Dapat di ko na kinuha eh. Saan natin lalagay boss? Dito na lang.
Okay, okay. Ayan. Okay, salamat boss. O yan, may tip tayo. Okay, so yan mga master. Loko tong ano natin, no? Yung drop off natin sa Parañaque yan. Ngayon lang nagre-reply. Kanina pa tayo tumatawag sa kanya. Bad trip. So, ang gagawin natin ngayon mga master, pahihirapan din natin siya. Ang tagal-tagal ko nag-antay dun eh. 30 minutes. Tapos hindi pa makonta kaya umalis na ako. Syempre yung delivery natin, nag-aantay din to eh, yung isa. Wala nga naman, magantay lang tayo doon. So, ang gagawin natin mga master, babalik tayo doon sa may Parañaque. Lechugas na yan, no? Pero, syempre bago tayo babalik doon, kailangan natin kumuha ng booking papunta doon. Hindi pwedeng wala kasi talo na tayo dyan. Meron na tayong pick up, no? Papuntang Parañaque itong mga master. So ayan, sakto lang, no? Dadaanan natin yung tawag nito, delivery natin. So pick up muna tayo dito sa sa kabila. Mga master, number 1. Ito, tama to. O dito, kasi madalas ang nagbubuk yun dyan sa kabila eh. Tawagan natin. Marigold, San Bali. Pangalan? Raquel. Ayan. Dito na. Luto ba yan, boss? Luto? Ah, hilaw. Dito na sa loob. Wala namang laman to. Okay. Alright mga master. So meron na tayong booking papuntang Parañaque. Kinuha ko talaga to para lang makabalik doon sa isa nating drop off dapat. So isingilin natin to ng 60 pesos. Ayan mga master, malapit na tayo sa ating yung drop off ulit natin, no? Babalik tayo sa kanila. Titingnan natin kung ano mangyayari dito. Malamang mare-report tayo nung nagpadala, sigurado 'yan. Ay, grabe Nay. Ano nangyari sa inyo? Walang signal. Grabe, tagal ko dito. Hindi, pagtingin ko ng yung cellphone ko, doon ko na nabasa. Ayan o, 10:47. Ibabalik ko na sana dun eh. Nagagalit. Sa anak ko yan nagagalit. Mama, sabi ko kasi, kanina pa ako sa'yo nag-ano, kung nasaan ay walang signal pala yung Oo. Tawag ako ng tawag. Hindi ko naman alam kung sino hanapin ko dahil walang pangalan na nakalagay. Hindi naman kami dito. Doon kami yan, sa looban na yung... Kaya pala. Ito yung pinakami ng pag mag-grab ito. Oo. Pero yung namin, doon sa Doon. looban na yun, pagpasok doon. Hindi, yung booking kasi wala nakalagay na pangalan. Kaya hindi ko... Number lang eh. Paano ko pagtatanong? Hindi mo maano, doon din kami ba? Oo. Ay sabi ko, wala. Sabi ko sa kanya, kanina pa ako sabi ko nag-ano, nagkakay kayo, natawag. Ang sabi niya, ay wala. Ang bilis ko nga eh. Wala pang 10 minutes. Nandito na ako eh. Paglabas ko, nung nabasa ko yung text mo, Nakaalis na ako nun. tapos ba nag-reply ako? Oo. Tapos sa tataranta, nalaglag pa yung message.
pagka-chat ko, mama, ano yun? Sabi niya gano'n, inaantok na ako. Sabi ko, kanina pa kita tinatawagan. Kaya kanina pa sabi ko, wala ako natatanggap. Oo. Sabi ko, wala. Sabi niya, Mayroon pala signal dito. tapos sabi niya, matutulog na raw siya kasi sa trabaho. Oo. Babalik ko dito ganyan. Ikaw na makipag-usap mama, tinatawagan ka rin daw, hindi ka rin daw makontak. Oo. Sabi niya, Nagda-drive kasi ako. sabi nag-deliver lang siya, tapos ngayon babalik daw. Oo. Magdagdag na lang ako ng bayad. Nakarating na ako ng Las Piñas, no? Nag-reply ako, sabi ko, ang plano ko noon, pagkagaling ko doon, ibabalik ko sa kanya. Tulog siya. Sabi niya, Oo. kanina pa ako sabi ko sa'yo tumatawag, hindi ka nasagot. Nakatulog na raw siya. Sige. Sabi niya, sige mama, kayo na lang mag-usap. Sabi ko, ito na, nag-reply. Yung pag-reply mo, sabi niya, sige, kayo na lang Ayos. na lang niya at magdagdag na lang ng bayad. Ganun talaga, Nay. Oo, sige, Sige, pasensya na po. Kasi ganun talaga, ang hirap, pag mahirap contact, talagang kailangan namin umalis eh. Hindi kasi sabi ko, sa susunod itong number na isang Oo, walang signal eh. Ang tagal ko dito tumatawag. Sabi ko wala. Tapos tinatawagan ko rin siya. Hindi rin sumasagot. tulog. Kaya Sabi. sabi ko anong gagawin ko dito. Hindi ko naman pwedeng iuwi ng bahay to. Kaya sabi niya, tulog ako. Kahit ikaw sabi ko, kanina pa rin ako sa'yo tumatawag. Hindi ka sumasagot. Tulog ka nga. din. Sige, sabi, ito nag-reply na. Usap mama, kasi hindi ka rin daw sumasagot sa kanya. Sige. Kaya isang ganito, nalaglag din sa delivery. Mapupunta doon. Sabi ko, hayaan mo na, magdagdag na lang ako ng bayad kung magkano. May deliver pa kasi ako kanina mapipenaltihan ako doon. Kaya inuna ko na. Ito yung main, pero doon pa kami. Iniisip ko nga dyan sa loob. Hindi rin kami dyan kilala ko. Ayun lang. Wala rin talaga pala. Kailangan talaga matawagan talaga kayo. Oo. Yung isa na lang gamitin nyo, walang signal yung isa. Pag na ano kayo. Sige po, okay. Ayan. Ganun talaga, mga master. So, okay na. Success na ang delivery. Salamat naman. So, ayun na nga mga master. Bumaba na naman ang ating service quality. Kabad trip po. Hindi natin mali yun hindi natin kasalanan yun kung bakit hindi natin makontak ang drop off at saka ang pick up. So ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Kailangan natin i-deliver yung isa nating parcel para hindi na ako mag-antay na matagal doon para may deliver na natin yung yung una nating na pick up, no? Yun naman ang tama eh. Kailangan i-deliver mo yung una. Kung hindi mo makontak yung yung hindi mo makontak yung drop off mo, anong gagawin mo? Parehong pick up at saka drop off, hindi mo makontak. Edi mo muna, abandon mo muna yung booking, no? Hanap ka muna ng ibang way. So, yun yung way na naisip ko, kundi i-deliver na lang muna yung yung isa nating parcel, no? Hanggang sa makontak nila tayo. Total, nag-iwan naman tayo ng message. So yun, buti naman nag-reply. Kasi hassle din sa atin yun kung hindi magre-reply yun. Dahil matitenga sa atin yung yung padala nila So ang kaso lang, ayan, na-report tayo na nagpadala. Yan, sinasabi ko na, kasalanan nila, kasalanan din natin Ang bilis bumaba ng rating ko mga master. Pero pag tayo nagre-report, ang tagal, no? 7 days pa bago bago tawag ito, ma-resolve. Minsan wala pa nga sumasagot. Kaya rin ako umalis doon para makat yung waiting fee natin. Sinakto ko lang ng 30 minutes. So 60 pesos, 'di ba? And then umalis na ako. Hindi nakasama 'yun sa sa waiting fee kasi umalis na ako Kasi kung mag-aantay tayo doon, kulang-kulang isang oras tayo nagantay.
E di magdadagdag siya ng ano, 120. Oh. Plus yung 70. Ayoko naman mangyari yung ganun kasi parang baka sabihin nila kalabisan na yun. Kaso kasalanan naman nila yun eh. So ayan mga master, dito na po tayo sa ating ano, ating drop off. Saan po banda yun? Saan po malapit, ma'am? Oo, nandito na po ako sa may ano eh, sa may Sun Valley Drive. 111 lang. Nangangagat ba yan? Ang cute naman. Galit ah. Ang cute. Hindi naman nakakatakot, cute eh. Ganun lang yun. Huwag yun. Oh, baka malaglag. Ah, grabe. Ayan. Thank you. Uy. So, may tip, mga master. Ginawang 125. So, ayan mga master. Meron na tayong ano, booking papuntang Parañaque. So, dito ang pick up sa kabila oh. Sa may East Service Road. So, iikot tayo. Ayan. Pero okay lang. Importante ano, meron na tayong booking. Nandito na tayo sa ano, sa ating pick up. Hindi ko lang alam kung tama to na naman. Hello po. Ma'am, lalo mo pick up po. Nandito na. Ay, hindi pa po. Nandito pa lang po ako sa school. Guard. Ay, ano po? Atilani? Atilani? Kay Atilani po, may pipikapin lang. Yung ano po? Charger. Ayan, yan. Oo. Okay na ma'am, nandito na po. Basta talaga nagkaroon ka ng basta nagkaroon ka ng palyadong booking, damay-damay na yan mga master. Kasi magbabago na yung ruta mo eh. Kagaya nitong isa. Dahil dun sa kaninang ano, bumalik tayo. Nagbago na yung ruta natin eh. Olat sa traffic mga master. Okay mga master, nandito na tayo. Macopa Street. Dito tayo. Paluwag sa taas. Apa, ma. Okay, salamat. Ayan. Uy, may tip. 93 lang pero ginawang 120 120. So meron tayong tip na 27 pesos. Panalo. Panalo pa rin kahit na single book. Alright. So, ayan mga master, kaka-drop off lang natin dito. Meron agad tayo nakuhang booking. 2.4 kilometers away. Pwede na, puntahan na natin. Papunta na po ako dyan. Ayun. Sige, boss. Ano na lang, ganito din yung pagkakaalam. Ayan. Pagtabihin na lang natin. Doon na lang po yung payment. Okay. Pasabi na lang po. Papunta na ako sa kanila. Sige. Double check lang natin sir yung address ha. Teka. Yung address niya. Tama ba? Sino nag-book nito, boss? Sila? Kapatid ko po. Pero Lotus Tea Coffee, Alabang. Lotus Tea. Okay, alam ko to. Okay. Sige. So, ayan mga master, ididiretso na natin to. 9 kilometers.
at nagkakahalaga ng 106 pesos. So pwede na rin kahit papaano. Parang ano na to tawag nito. Halos mid-ride na no? Para sa akin. So, ayan, nandito na tayo mga master. Hindi ko lang alam kung saan banda rito. Saan ba yun? Hello po. Lalamove po, delivery po. 106. 106. Teka, may sukli pa. Alright. Success. Ano ba ito? Si Lalamove, ang gulo. Okay, so yan mga master. Try pa natin makahanap ng another booking. Dito na lang tayo sa amin. So yan mga master, meron na tayong booking ulit. Ito malapit lang, 3 kilometers lang to. Okay, we're here. Daan muna. Pick up. Papuntang Doña Manuela. So, ayan mga master. Okay, let's go. So, ayan mga master, lumagpas ako. Gaganda ng mga motor dito. Ayan, no? Wow. Ma'am, ano po? Delivery po. Opo, bayad na po. Pipicture na lang po. Flowers, ma'am. Hindi, kailangan eh. Kailangan kasama ako. Oo. Sino pipicturean ko yun nung bilhin sa akin? Hindi. Sige na. Allah. Oo, proof. Bawal kasi ma'am. Maano kami. Kailangan ma'am talaga kung sino tumanggap. Ay. Kahit pumikit na lang kayo. Grabe. Ayaw talaga. O sige. Okay. Okay. So, ayan mga master. Kaka-drop off lang natin. Uy, sayang yung sasakyan na to. Grabe, kawawa naman yung mga sasakyan dito. Ayan, no. Ganda niya, no. Classic. Tapos dito mga master, may bahay dito. Ito, bahay na to. Abandon. Tapos may sasakyan sa loob. Yan, no. Ano nangyari sa bahay na to? Siguro matagal nang ano yan. Matagal nang abandon itong bahay na to. Yun o, kinakain na ng mga damo. Tapos may sasakyan sa loob. Sayang yung bahay mga master. Kung sa akin na lang yan, aalagaan ko yan, aayusin ko yan. Pati yung sasakyan, oh. Wala na abandonado na sayang. So ayan mga master, pag nakakita ko ng ganung bahay, parang nanghihinayang ako. Tsaka gusto ko malaman yung history, bakit nagkaganon siya, no? Maring namatay yung may-ari, ano nangyari pa doon sa may-ari, di ba?
Ang dami ko nakikitang mga bahay na abandoned. Ngayon, may sasakyan pa sa loob eh. So, ayan mga master, siguro okay na yung ano natin, yung biyahe natin ngayon, no? Kotan na naman tayo. Panalo naman yung mga booking natin, kaso nga lang kanina, puro pasaway. Pero buti na, na-survive naman natin. Nasira yung biyahe natin. Yun talaga yung nangyari, nasira yung biyahe natin ngayong araw na to. So, babawi na lang tayo sa susunod na biyahe natin, no? Kung kailan tayo babiyahe ulit, maybe next week. Tingnan natin kung makakabiyahe tayo ng dire-diretso. So, bukas hindi ko alam kung anong gagawin natin. May magpapagawa yata ng motor sa akin, pero parang ayoko pang gumawa ng motor. Magpapa-refresh ng engine. Parang wala pa ako sa mood. Alam niyo mga master, hindi ko naman tawag nito. Hindi ko naman hilig gumawa ng yung gagawa ng motor tas babayaran ka. Parang hindi ko Kasi gusto ko gagawa ko yung sarili ko lang. Ayokong magpabayad. Kaso pag mga tropa yung nagsasabi sa akin, minsan hindi ko matanggihan. Hindi naman tayo expert sa sa ganyan. Kahit pa paano, nakakaintindi lang, pero hindi kagaya ng iba na magagaling talaga. Meron na nagpapagawa, pero nahihiya akong maningil. Nahihiya akong maningil, pero gusto ko ring, kumbaga, tawag ito. Basta, parang, ayokong gumawa ng, babayaran ako. Kaso lang, parang unfair naman kung libre yung gawa. Yun, parang ganun. Medyo magulo, no? So, gumagawa ko ng motor talaga. Sarili ko lang. Alam ko kasi sarili ko yung sarili ko motor yung ginagawa ko. Pero pag sa iba na, medyo ewan, parang parang gusto kong gumawa na hindi, parang ganun, magulo. Pero pag may nagtatanong naman sa akin kung nasasagot ko naman. Yun nga lang, pag ako na yung gagawa, parang ayoko mapagod. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga gumawa ng motor, no? Nandiyan yung risk eh. Minsan, hindi mo sigurado, baka masira mo pa. Diba? Normal yan eh, nangyayari yan eh. Minsan, nagawa mo na, pero biglang may lalabas na ibang sira. Tapos kasalanan mo pa. Yun yung iniiwasan ko, no? Baka sabihin sinira ko. Yun. Medyo nag-aalala ako. Pero unlike sa sarili kong motor, kapag yung sarili kong motor yung ginawa ko, wala akong alalahanin, no? So yun, ewan ko kung gagawa ko bukas ng motor. Tingnan natin. Iba-vlog ko naman eh. Hindi ko pa ini-schedule kasi sabi ko busy pa ako. Para walang obligasyon. So ayan mga master, maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. So far kahit na medyo naging palpak yung una nating na itawid naman natin. So yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Bye-bye. God bless. Drive safe lagi. Ingat kayo sa mga biyahe nyo at mga gawain araw-araw. Always pray mga master. Thank you.